Narito na ang mga pinakamalalaking balita sa One North Central Luzon ngayong Lunes. Bagyong Nika naglandfall sa Dilasag, Aurora kaninang umaga. Dalawa pang bagyo binabantayan ng Pag-asa. Epekto ng Bagyong Nika naramdaman din sa Tuguegarao City. Halos 4,000 na iba't ibang klase ng iligal na baril na kumpiska at ipinasakamay sa Pangasinan Police. At taas presyo sa produktong petrolyo bukas, magkano kaya? Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Magandang hapon, ako si Chris Zuniga. Mga kapuso, umpisa natin ang balitaan ngayong Lunes hinggil sa hagupit ng Bagyong Nika. Mula kaninang madaling araw, tuloy-tuloy na ang malakas na hangin at ulan pero bigla itong lumakas mag-alas 6 kaninang umaga. May mga pagkakataong zero visibility sa kalsada at ilang puno na rin ang natumba. Natuklap ang bubong ng covered court sa Kasiguran Central School. Itinumba rin ng hangin ang ilang upuan at lamesa. Ayon sa Kasiguran Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, naka-alerto na sila mula pa kahapon. Ang binabantayan dito ay ang daluyong o yung storm surge dahil sa malaking bahagi ng Kasiguran ay nasa tabi ng dagat. May mga mabababang lugar din na maaaring bahain kaya nagpatupad na ng forced evacuation sa karamihan ng barangay. Sa huling tala naman ng MDRRMO, halos sa 1,000 na pamilya ang lumikas. Samantala, bawal maglayag ang mga sasakyang pandagat. Bawal din anumang tourism activities gaya ng surfing. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas. Epekto ng Bagyong Nika ramdam na rin sa Tuguegarao City, Cagayan. Mula roon, mag-uulat ng live si Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? Chris, sa mga oras nga na ito ay mas lalo pang lumakas ang ulan, ganun din yung bugso ng hangin dito sa Tuguegarao City sa probinsya ng Cagayan. At dahil na rin sa tuloy-tuloy na buhos ng ulan ay umapaw na ang Pinakanawan River at hindi na madaanan ang Pinakanawanan Overflow Bridge. Ganun din ang ilang mga kalsada dito sa Tuguegarao City. Buong umaga kanina na malakas ang ulan sa Tuguegarao City dahil sa epekto ng Bagyong Nika. Ang mga sanga ng punong kahoy na ito tila sumasayaw dahil sa malalakas na hangin. Nakabantay na sa ngayon ang otoridad dito sa may Pinakanawan Bridge dahil kapag umapaw ang tubig sa may Pinakanawan River ay babaha na rito sa lugar at hindi na papayagan pang makadaan ang mga motorista dito sa aming kinaroroonan. Nagpatupad ng preemptive evacuation ng lokal na pamahalaan ng Tuguegarao. Ilang residente ang lumikas sa mga barangay ng Gosi Sur at Gosi Norte. Natatakot lang ako sa totoo lang dun sa typhoon fatigue na tinatawag nila na baka ang mga tao kaka-ready, mapagod na, no, biglang mag-relax. So that's going to be a problem for us. Pinangangambahan ngayon ng lokal na pamahalaan ang posibleng pagbaha na epekto ng bagyo. Ang tubig kasi mula sa mga probinsya ng Apayao, Ifugao at Isabela dediretso sa Cagayan River. Catch basin ng 11 barangay ng Tuguegarao City. Kaya ang mga residente na nakatira malapit sa ilog, mayat maya kung i-monitor ang antas ng ilog. Yeah, meron mga lumikas na kasi nga inaano nga nila na ito, kung nakikita mo man na kala mo pabugso-bugso ang ulan, malakas minsan kas konti, that's not the thing. Yung ang dating nun kasi yung tubig manggagaling sa Bela. 3 araw pa lang na nakakabalik sa kanilang bahay si Aling Encarnacion mula sa Barangay Sentro 10 sa Tuguegarao City. Nalubog sa baha ang kanilang bahay matapos na umapaw ang ilog nang manalasa ang Bagyong Marce noong nakaraang linggo. Ngayon, naghahanda na naman siya para maiayos sa mga gamit para hindi maabot ng baha. Inaabangan lang namin yung tubig, ma'am. Minomonitor. Pag alam na namin na hanggang dito na yung tubig, dito, ma'am, alsabalutan na kami. Nangangamba na ang mga residente sa lugar sa posibleng pag-apaw ng ilog ngayong nararanasan ang pag-ulang dulot ng Bagyong Nika. Mahirap, ma'am, maghanda ulit para sa ma'am, itataas ang mga gamit, gano'n. Bukod sa Tuguegarao City, pinag-iingat din ng mga residente sa mga bayan ng Enrile, Tuaw, Solana
Rizal at Piat sa lalawigan ng Cagayan. Samantala, matapos ang bagyong Marce at ngayon naman ay ang bagyong Nika na nanatili sa mga evacuation center ang nasa 40,000 na individual. Karamihan dito ay mga nasirang bahay bunsod na nagdaang bagyong Marce. Chris, ipakita ko lamang yung sitwasyon dito sa aming kinaroroonan. Ilang metro ang layo mula doon sa Pinakanawan River. Yung kalsada, papasok doon sa mismong ilog, Chris, ay binarikadahan na ng otoridad at hindi na pinapapasok pa dyan lahat ng mga sasakyan. Hindi na makadaan dahil nga sa medyo may kataasan na yung tubig. At yung mga residenteng nakatira malapit sa ilog ay nagsimula na rin na palikasin. Yung aming kinaroroonan, Chris, talipa pa ito. So yung mga negosyante ay nagmamadali na din na hakutin yung kanilang mga paninda para mailagay sa mas mataas na lugar dahil itong kinaroroonan namin, Chris, kapag ka nagtuloy-tuloy na yung pag-apaw ng ilog ay binabaha ito at lampas tao pa yung baha dito kaya naman minamadali ng hakutin yung mga paninda ng mga negosyante. Samantala, Chris, as of now ay nasa 5.7 meters na ang antas ng Cagayan River, lampas na sa alarm level at simula kaninang umaga ay wala ng supply ng kuryente sa mga bayan ng Ballesteros, Lalo, Pamplona at maging sa bayan ng Peña Blanca. Chris? Maraming salamat at ingat kayo, Jasmine Gabriel Galban. Samantala, storm surge warning itinaas sa ilang baybayin sa Pangasinan bunsod ng bagyong Nika. Nakatutok naman doon live si Claire Lacanilaw Dungca. Claire? Chris, sa ngayon nakararanas ng malalakas na hampas ng alon dito sa Tondaligan Beach sa Barangay Bunuan Gazette sa Dagupan City. Kaya itinaas ang storm surge warning sa ilang baybayin sa Pangasinan bunsod ng bagyong Nika. Bukod sa Dagupan City, nakataas din ng storm surge warning sa Agno, Anda, Bani, Binmaley, Bolinao, Burgos, Alaminos City, Dasol, Infanta, Labrador, Lingayen, San Fabian at Sual. So ito po yung mga coastal municipalities na maaaring maapektuhan nitong storm surge na according po sa pag-asa ay posible na umabot yung taas niya ng 1 hanggang 2 metro. Samantalang mahigit 1 buwan nang hindi nakakapalaot ang mga mangingisda dahil sa sunod-sunod na bagyo. Kahit subukan daw nilang pumalaot, wala rin daw silang nahuhuling isda. Mahigit 1 buwan na kaming walang income kasi maalon po. Tsaka kahit na siguro tatahimik yung alon, wala ring mahuling isda kasi sobrang lakas ng agos. Ang ilang residente nakahanda na sa posibleng epekto ng bagyong Nika. Kung kinakailangang lumikas, nakahanda na ang kanilang mga gamit. Yung may makain ka, kahit may tinutulugan ka na kung wala kang makain. Ayon sa pag-asa, nakataas din ng gale warning sa Pangasinan kaya asahan ng matataas na alon sa baybayin. Ngayon natin ng bagyong Nika, nasaan naman ang pagpasok bukas. Bukas po lalabas itong sinika, papasok naman itong isang nabubuong bagyo. Ito ay tropical depression na po siya. Chris, patuloy naman ang pag-iikot at monitoring ng Pangasinan PDRRMO lalo na sa mga residenteng nakatira malapit sa coastal area at magsasagawa sila ng preemptive evacuation kung kinakailangan. Chris. Maraming salamat, Claire Lacanilaw Dungca. Patay ang isang lalaki matapos umanong barilin ang kanyang kainuman sa isang bar sa Calasiao, Pangasinan. Dinala pa sa ospital ang biktima na nagtamo ng tama ng bala ng baril sa ulo pero hindi na umabot ng buhay. Na-recover ng mga rumespondeng pulis ang ginamit na baril sa krimen na isang improvised pistol. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng biktima at ang sospek. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Malakas na buhos ng ulan at bugso ng hangin ang nararanasan sa lalawigan ng Isabela. Sa bayan ng Etiague, walang tigil ang buhos ng ulan.
Lumikas na ang ilang nagtatrabaho sa isang peryahan. Tinangay na kasi ng hangin ang lona ng kanilang tinutuluyan. Ang ilang residente naman ay lumikas sa covered court. Nagtayo ng modular tents pero hindi rin kinaya ng ilang tents ang lakas ng hangin. Sa bayan naman ng Alicia, malakas din ang buhos ng ulan at hangin. May mga yero na halos matanggal sa lakas ng hangin at meron ding tumagilid na bahay kubo. May mga natumbang puno, poste ng kuryente at naputol na mga kawad. Wala na halos na motoristang dumaraan sa National Highway. Ilang fish growers itinaas na ang fish nets na sa kanilang palaisdaan bilang paghahanda sa bagyo. Silipin sa report. Nagtaas na ng fish net ang ilang bangus growers sa Dagupan City bilang paghahanda sa banta ng bagyong Nika. Sakaling tumaas ang antas ng tubig sa mga palaisdaan, hindi makakawala ang mga alagang bangus. Iwas na rin ito sa pagkalugi. Mas lalo silang nahihirapan kasi parang tao rin, parang ginagalis. Mas lalo silang hihinang kumain. Hirap kami ngayon, hirap kami talaga magpalaki. Bagamat nakapaghanda sila sa banta ng bagyo, problema pa rin daw nila ang mabagal na paglaki ng mga alagang bangus dahil sa nararanasang sama ng panahon. Aanihin sana sa huling linggo ng Disyembre ang mga alagang bangus, ngunit dahil sa mahinang kumain ang mga bangus, posibleng sa susunod na taon pa nila maani ang mga ito. Habang malayo pa, kung ano yung mga kailangan na gawin na namin. Hindi na namin antayin yung bagyo. Tulad na halimbawa, yung mga ganyang mga net namin, kung mababa, kailangan tatasan, dugtungan. Ayon naman sa eksperto, humihinang kumain ang mga isda tuwing nakararanas ng malamig na panahon. Kaya payo ng otoridad, bawasan na lang ang pinapakain sa mga alagang bangus upang hindi masayang ang mga ginagastos sa feeds. So pagka umuulan, na huwag masyadong magpakain kasi hindi naman sila masyadong kumakain. Maaaring yung pagkain na binibigay natin ay naaaksaya lang. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Malakas na ulan naranasan sa ilang lugar sa Cabanatuan City. Narito ang report. Nararanasan ang pabugso-bugsong ulan sa Cabanatuan City, Nueva Ecija ngayong araw dahil sa bagyong Nika. Nagsimulang maranasan ang ulan kaninang madaling araw. Maulan din sa Talavera, Science City of Muñoz, San Jose City, Llanera at General Natividad. Kansilado ang klase sa lahat ng antas ng pribado at pampublikong paaralan sa probinsya ngayong araw dahil sa bagyo. Sinuspinde ang pasok sa mga tanggapan sa gobyerno sa Ilocos Norte simula kaninang alas 11 ng umaga dahil sa banta ng bagyong Nika. Nauna nang nag-anunsyo ng class suspension sa elementary at high school kahapon, pero kaninang umaga, sinuspinde na rin ang klase sa kolehiyo. Nag-aalerto ang PDRRMO sa banta ng bagyo. Naghahanda ng lokal na pamahalaan ng Ilocos Sur sa banta ng bagyong Nika. Nagsagawa ng pre-disaster assessment risk meeting ang PDRRMC. Naabisuhan na mga nakatira sa coastal barangays na maging alerto sa paparating na bagyo. Sinuspende na ng pamahalaang panlalawigan ng klase at trabaho sa private at public bukas, November 12, dahil sa bagyong Nika. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mahigit 2 piso kada litro na taas presyo sa mga produktong petrolyo ipatutupad ng ilang kumpanya ng langis bukas, November 12. Tutukan sa report. Ipatutupad ng ilang kumpanya ng langis ang taas presyo sa produktong petrolyo bukas, November 12. Inalmahan ng ilang tsuper at ilang motorized bangka operator ang mahigit 2 pesos na taas presyo sa produktong petrolyo. Doble pahirap daw sa kanila ngayong mahina ang pamamasada, bunsod ng bagyong Nika. Masakit sa amin kasi siyempre medyo walang pasahero, mahinang pasada, tapos sobrang taas pa ng krudo, tapos sobrang traffic pa sa bayan. Pag tumaas na naman, kami rin nahirapan. Dahil itong bagyo, halos walang pasaheros, ganun. Tapos yung diesel tumataas. Nasa 2 pesos and 10 centavos ang inaasahang taas presyo sa kada litro ng diesel, habang 1 peso and 50 centavos ang inaasahang taas presyo sa kada litro ng gasoline. At 1 peso and 10 centavos ang posibleng itataas sa presyo ng kada litro ng kerosene. Ayon sa OIMB, ang pagdelay ng OPEC na pataasin ng oil production ang isa sa mga sanhi ng malakihang taas presyo sa produktong petrolyo. Yung pa rin pong kaguluhan sa Middle East, lalo na po yung posibleng pagganti ng Iran
sa nangyaring atake ng Israel. Tapos po, pangalawa po, yung parang Hurricane Rafael na naka-devastate o kaya inaasahan nilang tatama sa US Gulf of Mexico. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw Dungka, One North Central Luzon. Mga kapuso, 3 bagyo ang binabantayan ng Pag-asa. Narito ang report. Naglandfall na sa Dilasag, Aurora ang bagyong Nika at tuloy-tuloy nang tinatawid ang Northern Luzon. Sa 2 p.m. bulletin ng Pag-asa, nakataas ang signal number 4 sa northernmost portion ng Aurora, central at southern portions ng Isabela, Kalinga, Mountain Province, northern portion ng Ifugao, central at southern portion ng Abra, gayon din ang northern at central portions ng Ilocos Sur. Signal number 3 naman sa central portion ng Aurora, northern portion ng Quirino, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Isabela, southwestern portion ng Cagayan, southern portion ng Apayao, natitirang bahagi ng Abra, natitirang bahagi ng Ifugao, northern portion ng Benguet, southern portion ng Ilocos Norte at natitirang bahagi ng Ilocos Sur. Signal number 2 sa northwestern at eastern portions ng Cagayan, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, natitirang bahagi ng Quirino, ng Apayao, ng Benguet at ng Ilocos Norte. Kasama rin ang La Union, northeastern portion ng Pangasinan, central portion ng Aurora at northern portion ng Nueva Ecija. Habang signal number 1 naman sa Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, natitirang bahagi ng Pangasinan, ng Aurora at ng Nueva Ecija. Nasa ilalim din yan ang Bulacan, Pampanga, Tarlac, northern at central portions ng Zambales, northern portion ng Metro Manila, northern portion ng Rizal, northeastern portion ng Quezon, kasama ang Polillo Islands. Ayon sa Pag-asa, tuloy-tuloy na nitong tatawirin ang mainland Luzon hanggang marating na ang kanluran ng Ilocos Sur ngayong hapon o gabi. Posibleng bukas ng umaga ay nasa labas na yan ng PAR. Base sa datos ng Metro Weather, matitindi at halos walang tigil ang ulan sa northern at central Luzon, kabilang ang Ilocos Provinces, La Union, Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Ifugao, Nueva Vizcaya, Benguet, Abra, Apayao at Quirino. May tsansa rin ng ulan sa iba pang bahagi ng bansa. CJ Torida, One North, Central Luzon. Patay ang driver matapos sumalpok sa isang sari-sari store ang minamanehong fuel tanker sa La Trinidad, Benguet. Tutukan sa report. Nagngangalit na apoy ang gumising sa mga residente sa La Trinidad, Benguet kahapon ng madaling araw. Ang sunog nagsimula matapos sumalpok ang isang fuel tanker sa sari-sari store at auto repair shop doon. Ayon sa mga otoridad, nasa 40,000 liters ng diesel ang karga ng tanker. 5 bahay at 11 sasakyan ang nadamay. Nakarinig po ako ng malalakas na pagsabog na akala ko po may nagpapaputok lang ng fireworks. Dumaloy po yung gas doon sa kalsada kaya sinundan po ng apoy yung gas doon po sa kalsada kaya malakas po yung apoy. Tinangkang iligtas ng mga otoridad ang driver na nasa loob pa ng fuel tanker pero bigla iyong lumiyab. During the extrication, during sa rescue po nung dun sa driver na napin down, not knowing na may biglang yun nga po, nag-spark. Patay ang driver ng truck. Nakaligtas ang pahinante nito na dinala sa ospital. Matapos ang ilang oras, naapula rin ang sunog. Mahigit 11 million pesos ang halaga ng pinsala sa tindahan at mga bahay roon. Hindi pa kasama riyan ang mga sasakyan. Halos 30 tao ang naapektuhan ng sunog. Iniimbestigahan pa ang insidente. Sa Reyna Mercedes, Isabela, 3 ang sugatan matapos masalpok ng isang kotse ang isang motorsiklo. Ayon sa mga otoridad, pagewang-gewang ang takbo ng kotseng tumama sa motorsiklo bago tumama sa pader ng barangay hall. Dinala sa ospital ang rider na nagtamo ng matinding sugat sa katawan. Minor injuries naman ang tinamo ng kanyang angkas. Nagtamo rin ng sugat sa mukha ang driver ng kotse na nasa kustodiya na ng pulisya. Kwento niya sa pulisya, pinilit niyang mag-overtake sa mga malaking sasakyan ngunit hindi na niya makontrol ang manibela. Sakay niya raw noon ang kanyang tatay para sana dalhin sa ospital dahil sa hypertension. Maayos na ang lagay ng kanyang tatay. CJ Torida, One North, Central Luzon.
PBBM tinututukan ang mabilis na pagpapaayos ng mga nasirang bahay at istruktura sa mga lugar na naapektuhan ng mga bagyo. Sundan sa report. Personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cagayan para kumustahin ang sitwasyon at mamahagi ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng bagyong Marce. Pinangunahan ng Pangulong pamamahagi ng relief goods sa mga apektadong residente. Lagi kong ipinipilit hanggat maaari ay pupunta, that I come to see for myself. Ngayon dito sa Cagayan, ang dapat talaga natin tignan ay ang reconstruction. Dahil yung sa public infrastructure, okay naman, not so bad. Pero yung mga private na mga tirahan, yun na nga, nasira. Ipinag-utos din ng Pangulo ang mabilis na rehabilitasyon sa mga nasirang gusali ng iba't ibang paralan sa probinsya. Nabigyan ng tig 10 milyong piso na presidential assistance sa mga bayan ng Apari, Bugay, Sanchez Mira, Santa Teresita, Baggao, Gataran, Gonzaga at Santa Ana. Pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa mga residenteng naapektuhan ng bagyong Marce sa Pagudpud, Ilocos Norte. Isa ang bayan ng Pagudpud na lubhang nakaranas ng matinding epekto na nagdaang bagyo kung saan marami mga kabahayan at infrastruktura ang nasira. Bukod sa relief packs at isang sako ng bigas, nag-abot din ng Pangulo ng 50 million pesos na financial assistance sa provincial government at 20 million pesos naman para sa tupad na programa ng DOLE para sa mga bayan ng Pagudpud, Pasukin, Vintar, Bacara, Adams, Dumalneg, Banggi at Burgos. Meron din tayong ibigay sa mga tinamaan ng mga bayan at para nakatulong naman kasi kung minsan hindi sapat itong aking dala at may ibang parte, bawat pamilya, may iba-ibang pangangailangan. So kahit may pagkain na, kahit na may bigas na, kahit may sanitation kit, may gamot na, meron pa rin sa pangangailangan. Kaya iiwan na namin sa NGO dahil mas nalalaman ninyo kung paano mga... Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon. Good news mga kapuso sa mga naghahanap po ng trabaho. Pagkakataon nyo na maging bahagi ng GMA Network. Naghahanap po ang GMA Network ng mga top caliber applicants para sa mga sumusunod na posisyon. Ang sinumang interesadong aplikante ay maaaring magpadala ng kanilang aplikasyon sa careers.gmanetwork.com. Mag-apply na at maging bahagi ng GMA, ang #1 network in the country. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Ito ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Halos 4,000 na iba't ibang klase ng iligal na baril na kumpiska at ipinasakamay sa Pangasinan Police ngayong 2024. Tutukan sa report. Aabot sa 3,929 na iba't ibang klase ng baril ang iprinisinta sa isang seremonya na ginanap sa Magilas Hall, Camp Antonio Sison sa Lingayen, Pangasinan. Ito yung mga baril na confiscated, captured, surrendered, deposited, abandoned at forfeited. 2,910 sa kabuuang bilang ng mga baril ang may pasong lisensya. Na-turnover ang mga baril sa Regional Civil Security Unit 1. Deposited po, may plano pa pong bawiin ng may-ari. Hindi lang po siguro sila nagkaroon ng time para mag-renew ng kanilang lisensya. Layon ng aktibidad na maisulong ang ligtas, panatag at tapat na 2025 national elections na sumasalamin sa dedikasyon ng probinsya na matiyak ang tahimik at maayos na electoral process. Layon din itong masigurado ang kaligtasan ng mga Pangasinense tuwing eleksyon. Pinuri ng Pangasinan Police ang kooperasyon ng publiko. Patunay raw ito sa pangako ng mga Pangasinense na suportahan ang secure, accurate, free and fair elections 2025 program. Yung mga firearms owner po natin na may mga expired na license, sana i-deposit po nila sa nearest police station habang po pinaprocess nila yung kanilang mga lisensya. Samantala, tiniyak ng Pangasinan PPO na walang mga private armed group sa Pangasinan na posibleng banta sa seguridad sa darating na eleksyon.
wala pa po tayong namomonitor na pugs. Yung validation nila last year, it was a potential, pero it turned out na upon validation ng mga information ay hindi naman siya kasama doon sa tinatawag na pugs natin, sir. CJ Torida, One North, Central Luzon. Arestado ang 3 lalaki dahil sa pagbebenta umano ng iligal na droga sa Dinalupihan, Bataan. Nakuha mula sa kanila ang 600 gramo ng umano'y shabu na may halaga na mahigit sa 4 na milyong piso. Maharap ang mga sospek sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at wala silang pahayag. Nasa kote sa checkpoint ng pulisya sa Pinili, Ilocos Norte ang 4 na umano'y miyembro ng Budol Gang. Nabawi sa mga sospek ang mga alahas na nagkakahalaga ng 20,000 pesos at 14,000 pesos na cash kasama na ang 15 Canadian dollars. Biktima ang isang 89 anyos na lola mula sa Bacara na kumagat sa modus ng mga sospek. Nagpunta raw sa bahay ng biktima ang mga sospek at sinabing nanalo siya ng kitchenwares at para maklaim ito kailangan niyang magbigay ng mga alahas. Nahuli ang mga sospek matapos matandaan ng biktima ang sasakyan nilang isang puting MPV. May nakuha ring 5 pakete na naglalaman ng hinihinalang shabu sa loob ng sasakyan ng mga sospek. Maharap sa kaukulang kaso ang mga sospek na wala pang pahayag. Patay naman ang isang trabahador ng ipinatatayong establisimento sa Lawag City, Ilocos Norte. Nadiskubre itong nakahandusay at hawak pa ang spotlight stand na may nakakonektang live wire. Alas 6 ng umaga kahapon, November 10. Tubong Dagupan City ang biktima na edad 34. Sa post-mortem examination ng biktima, namatay siya sa cardiac arrest at pagkakuryente. Nakatakdang iuwi ang mga labi ng biktima sa lungsod ng Dagupan. Samantala, 25 anyos na Pangasinense top 7 sa October 2024 Optometrist Licensure Examination. Ang kanyang sikreto ng tagumpay ibinahagi. Narito ang report. Sa pangarap na maging optometrist tulad ng kanyang lolo, ina, kapatid, tito at tita, kumuha rin ng kursong Doctor of Optometry ang 25 anyos na si Milen Salvacion de Jesus sa isang universidad sa Dagupan City. Nagtapos bilang magna cum laude noong June 2024 at ginawaran din ang most proficient in clinical areas. Tubong Barangay Sapang, Santa Barbara, Pangasinan si Milen, pang-4 sa 5 magkakapatid. Mechanical engineer ang kanyang amang si Roberto de Jesus at optometrist ang kanyang inang si Dr. Jeanette. Unang linggo ng Oktubre nang mag-take si Milen ng optometrist licensure examination. After a few seconds, nirelease na nila yung list of top-notchers. And ayun, nagsisigaw, nag-iiyakan na po talaga kami dito noon. And sobrang saya po naming lahat. Nagpapasalamat si Milen sa lahat ng taong nasa likod ng kanyang tagumpay, lalong-lalo na sa kanyang pamilya at mga kaibigan. The secret po sa success ko ito is no other than God po. His grace carried me through every challenge po talaga. Masasabi ko po, without His guidance, strength po, and wisdom, none of this would be possible po. 5 years from now, nagmamanage na raw ng optical clinic si Milen at nagsasagawa na rin ng optical mission sa mga nangangailangan. Pero sa ngayon, commercial practice muna at so, ang dami din pong nag-iikayat na magturo po ako. So, I feel called to do so po. Pagpatuloy niya lang po yung journey niya sa opto dahil andito lang po kami para sa kanya. Payo ni Milen sa mga gustong magtagumpay sa tinatahak na propesyon, magtiwala sa Panginoon. CJ Torida, One North, Central Luzon. Iba't ibang Christmas centerpieces tampok sa ilang establisimento sa gitnang Luzon. Tunghayan sa report. Habang papalapit ang Kapaskuhan, mas lalong nagiging exciting ang mga dekorasyon sa iba't ibang pasyalan sa gitnang Luzon na swak para sa mga chikiting at young at heart. No need to go to Alaska dahil isang kakaibang Northern Lights experience ang matutunghayan sa Clark Freeport Zone. Gamit ang LED flooring, pwede kang mag-selfie sa kanilang Northern Lights. Pwede ring makisaya sa kanilang 25 feet Santa Claus at 47 feet na Christmas tree na may hologram pa. Kung blocks and stocks naman ang iyong trip, must visit ang centerpiece na ito sa City of San Fernando na may mga cute na Santa Elf stocks. Birdland Adventure naman ang peg ni Santa sa Bataan kung saan pwedeng makipagkulitan sa mga golden bird na naka-Santa hat pa.
Sa Tarlac, stand out ang enchanted centerpiece na ito na may 33-foot Christmas tree, mga snowflakes at ang Santa Unicorn na duo. Jarek Pasilyao, 1 North Central Luzon. Mga kapuso, 44 days na lang. Pasko na. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinaka-mainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais din naming pasalamatan ang mga kapuso sa Hilaga at Gitnang Luzon, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na ang mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Ako po si Chris Zuniga. Kami ang GMA Regional TV, 1 North Central Luzon, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.